biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Limang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami,
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihig ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo ang Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magstayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaalim ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos.
Isinugong tagapagligtas ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglog ka sa kanan ng Diyos Ama para pamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubahin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraan, sinasamba ka, aling sa dakilang kalwalhatian. Panginoon ang Diyos ay ng langit, Amang makapangyarihan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa halip na ipagtanggol at busugin ang bayan ng Diyos, inabuso ng mga hari at ng mga pinunong relihiyoso ng Huda ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila. Inilagay nila sa panganib ang mga tao, nakialaman Diyos at nangako ng kaligtasan para sa kanyang bayan. Magbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga lupa, mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam, at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid.
isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala. At ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Itinuturo ni Pablo si Jesus bilang ating tagapamagitan sa Ama at sa isa't isa. Siya ang nagbuwag sa lahat ng balakid na naghihiwalay at naglalayo sa atin sa isa't isa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan. Kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga hentil, malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magstayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ng lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit marami nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay lang ba ang buhay? Okay lang? Noong nasa seminaryo pa ako, high school pa lang po, sa mga 14 years old ako noon. No? Second year high school ako noon. Alala ko pa ito at dala-dala ko to sa buhay ko. May excursion kami noon, that was Saturday morning. Excursion namin. Punta kami ng dagat, maliligo. Inutusan ako ng isang pari na maglinis. Kasi una naglinis kaming lahat. Natapos na namin nilinisan yung lugar namin, mayroon pa isa pang lugar na inutos sa akin, medyo malaki-laking lugar. So, ang nangyari, pagkatapos naglinis naman ako ulit doon, inutusan niya ako doon. Yung mga kasama ko, nandun na po sa baba, sumasakay na ng truck dahil pupunta na ng dagat. Ako na lang po yung hinihintay. Pero nandun pa rin ako, nagtatrabaho pa rin, naglilinis pa rin, hanggang sa umalis na lang sila, hindi pa ako nakasama. At the age of 14 years old, nakaramdam po ako ng galit. Nakaramdam po ako ng, sabi ko, this is unjust. No? Feeling ko talaga hindi makatarungan itong ginawa sa akin. Ako lang ang naiwan. Hindi ako nakasama sa excursion. No? So dapat yung plano at that day ay may excursion kami. Pumunta ang lahat. Ako lang hindi nakasama. Iyak ako ng iyak nun. Muntik na akong lumabas ng seminary. Imagine nyo yan, no? So, yan ang pangyayari na hindi ko siya makalimutan sa buhay ko. There was that distraction. Kaya inis na inis ako sa pari na iyon. Inis na ako sa nangyaring araw na iyon. At talagang sabi ko, napakasamang pangyayari sa buhay ko. Hindi ko akalain na yun pala ay isang bagay na inihahanda ako ng Diyos para sa isang mas matindi pang distraction sa buhay. No? Yun pala ay maliit lang. No? Excursion lang pala yun. Pero para sa isang maliit na bata, no? Malaking bagay na yun. Sa akin, konting bagay lang yun. Maliit na bagay na lang nung malaki na ako, iniisip ko pa yun. Pero yung galit na dito sa puso. Yung pari na yun, namatay na po sa makabilang buhay na. Hindi ko naman po pinagdasal yung pari na yun na mamatay, ha? Wala naman pong ganun. Wala naman pong ganun. Basta,
yung ano na yun, yung memory na yun, napakalaki ng ano ng dagok sa aking buhay. Dahil ang ebanghelyo natin ngayon, ng tema natin ngayon sa araw na ito ay Good Shepherd, no? Na dapat isang Good Shepherd, tipunin niya ang kanyang mga tupa. Yung Good Shepherd, dapat hindi niya pinagkakalat ang kanyang mga tupa. Dapat siya ang maging instrumento ng unity. Siya maging instrumento ng buhay. Siya maging instrumento ng pag-asa. Siya maging instrumento ng magandang kinabukasan para sa isang community halimbawa. Yan, no? Paano nagkaroon ng napakalaking lesson sa akin ng experience na yon? Dahil po nung nagpari na ako, siyempre may mga plano tayo sa buhay, no? Pagkatapos kong maging pari, ang dami ko ng plano talaga. O sabi ko, naku, pag naging pari na ako, ganitong mangyayari. Iyon ang plano ko talaga dito sa Tondo. Dahil pinangakuan po kami nung deacon pa lang kami, na kung saan kami na-assign, doon kami ma-assign after ng aming ordination. Saksiyan sila Gigi. No? Sa mga nangyari dito sa akin sa Tondo. So I was assigned here for I think 6 months. Pagkatapos niyan ay we prepared for the World Youth Day of 1995, no? Andito pa rin ako noon. After ng World Youth Day, nilipat na pa ako sa talagang may patente akong assignment doon po sa seminary sa San Carlos, Negros Occidental. Yun nga nangyari, plano ko dito na talaga. May mga plano na kami. Pero nung bumalik kami sa Manila to prepare for ordination, na iba ang plano. Hindi na ako ma-assign dito, doon ako ma-assign sa seminary. Iniyakan ko yun. Talagang iniyakan ko yun. Sabi ko, plano ganito, tapos na iba. No? Hindi lang ko umiyak, sila Gigi umiyak din ang mga yan. Nagmisa kami sa taas, yung paalam ko na sa kanila, nag-goodbye na ako sa kanila after ng excursion namin. Sabi nila, Father, magmisa muna tayo bago kayo umalis. Nagmisa nga kami sa taas. Kaming mga youth lang po. Halos hindi namin matapos-tapos ang misa dahil nag-iiyakan talaga. Iniyakan ko yun dahil may plano ako tapos hindi natuloy yung plano. There was a distraction, di ba? So, isa na naman yan. Isang dagok na naman yan sa buhay ko na dala-dala ko na naman yung galit na yan na hindi na naman natuloy ang plano. Nung ina-assign po ako sa San Carlos, mayroon na namang ibang plano na naman, no? Ibang plano naman. Hiningi po ako na magtrabaho sa Taiwan. Doon na naman sa Taiwan, hindi ko masyadong na-feel yung trabaho ko doon, no? Sabi ko, gusto ko magtrabaho sa mga Filipinos, pero we have to work with the Chinese, Taiwanese, no? So medyo naiba na naman yung plano, umalis ako doon, tapos pinadala na naman ako sa Brazil. So may mga plano na hindi natutuloy, na iniyakan ko, nagalit ako, no? Pero yun mga bagay na yun na hinahanda ako ng Panginoon sa marami pang mga distractions sa buhay. Noong na-assign po ako after na ng maraming assignments, na-assign po ako sa ospital. Doon sa Brazil, lumabas po ako ng Recoletos, no? Naging diocesan priest po ako doon sa Brazil. And 4 years ako nagtrabaho sa ospital. Love na love ko yung trabaho na yun. I was a chaplain in that hospital. Tapos nagtrabaho pa ako sa 2 hospital pa sa city. So 3 hospital yung nililibot ko yun araw-araw. For 4 years, I was so satisfied with that work. I was so happy with that work. Nung nagkaroon po ng reshuffling, tinanggal po yung obispo doon, nilagyan po ng bagong obispo, yung bagong obispo po, tinanggal po ako sa ospital. Nilagay po ako sa isang parokya. Nagalit na naman po ako sa obispo. Sabi ko, plano ko dito na ako magtatrabaho, dito na ako mamamatay. No? Pero tinanggal ako ng obispo. Nako, doon na naman. Kinwestiyon ko na naman yon. No?
Kinwestiyon ko na naman. So may mga plano sa buhay talaga na talagang ang hirap na matuloy, no? After that, nilipat ako ng Paris. Tapos nung inalis yung isang Paris sa isang bagong Paris, yung obispo, tinawagan ko ng obispo, nag-usap kami ng kunti. Tapos sabi, kung tatanggapin mo, mayroong isang Paris na kailangan ka. Nilagay ng pinakamalayo na Paris sa diocese, no? Tinanggap ko. Okay, iniyakan ko yung pag-alis ko doon, pero okay lang, Lord, dito na naman ako. No? 2 years ako nagtrabaho doon at mahal na mahal ko na po yung trabaho ko doon. Mahal na mahal ko na yung mga parokyano, lahat. Alam na, biglang naiba naman ang ihip ng hangin. Nagkaroon ng problema because of social media. Medyo nagalit yung obispo, no? Tapos kailangan ko na rin bumalik dito sa Pilipinas. Pinadala na ako ng letters. 4 na letters na yung na-receive ko na pabalikin ako sa Pilipinas. Hanggang sa nag-decide na ako one day, kailangan ko na talagang bumalik sa Pilipinas. Pero dala-dala ko na naman yung puot, dala-dala ko naman yung galit dahil sa nilipat na naman ako ng lugar. So may mga distractions sa buhay natin, mga kapatid ko kay Kristo. Mga distractions, mga interruptions sa buhay. Paano ba yun sa Tagalog? Ay mga sagabal. No? Mga distractions, no? Mga sagabal sa buhay. May plano tayo, hindi natutuloy dahil may ibang pangyayari. Sa buhay ni Jesus Christ at kanyang mga apostles, may plano na dapat sana nilang gawin. Napaka-importante din to para sa amin. Napaka-importante sa kanila. Pagdating nila galing sa kanilang mga trabaho, di ba, last Sunday, anong gospel natin last Sunday? Pinadala sila sa misyon, di po ba, mga apostles? Ngayon naman, pagbalik nila, kinuwento nila kay Jesus Christ kung ano yung mga experiences nila. Siyempre, si Jesus nakikinig lang sa kanila, ini-entertain sila. Tapos, ang daming mga tao pumupunta doon, hindi sila makapag-usap ng maayos, hindi sila makakain ng maayos, hindi sila makapagpahinga ng maayos. So, sabi ni Jesus Christ, punta kayo sa ilang na lugar, doon makapagpahinga kayo. Pero wais yung mga tao, no? Nung ginawa ng mga tao, nalaman nila na alis Jesus Christ, inimagine na nila, doon siguro sila pupunta. Ayun, kahit naglalakad lang sila, nauna pa silang dumating doon. Pagdating doon, anong nangyari? Dapat sana pahinga nila yon, dapat sana mga retreat siguro nila yon, natatawag nating retreat nila, recollection nila. Pero nandun na yung mga tao. Pagbaba ni Jesus Christ ng bangka, anong nangyari? Sa halip na magpahinga sila, entertain na naman nila yung mga tao. Yan po ang gospel na isinulat ni Marcos. Anong ibig sabihin nito? Yung sinabi ko kanina, mga distractions na yan. No? Sa buhay natin, ang daming distractions, di po ba? Sa buhay ninyo, halimbawa, nagplano ka ba talaga na mabuntis ka ng ganitong edad? No? Siguro mayroong mga pangyayari sa buhay mo na mas maaga kang nabuntis o napaka-late mo na bago ka nabuntis. So yung plano mo na iba. Kung minsan, nakakaawa ko minsan yung mga bata pag tinitingnan natin, no? Yung magulang magsasabi, ito ang sagabal sa buhay ko. Ito ang sumira sa plano ko. Ang bata ba ang may kasalanan? No? Sa buhay natin, ganyan ang mga pangyayari. Sana nakapag-asawa na ako, kaso lang sinira nung lalaki yun ang buhay ko. Pinangakuan akong mag-asawa daw kami, pagkatapos iniwan pala ako. Ngayon ayoko na magmahal. Kaya sabi, naiba yung plano, nagagalit ka dun sa lalaki, hanggang nga nagalit ka na sa lahat ng lalaki. No? So, naiba naman yung plano. So, mga distractions, mga interruptions sa buhay. Pero ngayon, ang message sa atin ng ating gospel ay napakasimple lang po. Napakasimple lang. Bakit nangyayari ito sa buhay ni Jesus Christ, nangyari sa buhay ng mga apostles, at nangyayari din po sa buhay natin? Kasi kadalasan po, yung tinatawag nating salvation
o kaligtasan o matatawag nating the kingdom of God. Actually, the kingdom of God is the presence of Christ Himself. Kung mayroon tayong napakalaking mga plano sa buhay, akala natin yun na yun ang plano ng Diyos para sa buhay ko. Ikadalasan po, nakakalimutan natin at hindi natin nabibigyan ng halaga ang mga maliliit na bagay sa buhay natin. Yung mga maliliit na detalye sa buhay natin. Simple lang naman pala ang kailangan ng tao para maramdaman ang kaharian ng Diyos, the kingdom of God. Hindi naman kailangan maging dalubhasa ka talaga sa theology. Hindi naman kailangan talaga sobra kang mag-preach ng gospel. Maganda ang iyong mga salita. Ang kailangan lang pala dito, maramdaman ng tao at makilala ng tao kung ano ang presensya ni Jesus Christ, kung sino si Jesus Christ sa buhay. At kadalasan po, hindi nila ito mararamdaman sa mga pananalita lang natin. Mas nakikilala nila si Jesus Christ sa presence natin, sa mga mabuting ginagawa natin, sa mga maliliit na detalye sa buhay natin. Yan ang message sa atin ng gospel natin. So bilang good shepherd, mga kapatid ko kay Kristo, bilang good shepherd, kailangan lang natin ng pusong nagmamalasakit sa mga tupa. Kailangan lang natin ng pusong tunay na nagmamalasakit sa mga nangangailangan sa atin. Kung minsan po ay 5 minutes lang na mag-stop ka at entertainin mo lang yung taong kailangan mo ng tulong, na kailangan ka lang makausap. Yung pagiging natin, yung ang layo natin sa mga tao, na halos hindi makalapit sa atin ang mga tao, hindi yun magdadala sa mga tao palapit kay Jesus. Yung presensya natin, sana maramdaman ng mga tao na yan ang presensya ng Diyos. Na sana sa mga ginagawa natin, makikita ng tao ang mukha ni Kristo. Simpleng smile, simpleng good morning, simpleng pangunawa, simpleng pagpapatawad, para maramdaman ng tao, wow, ang pari na yan, parang nafe-feel ko ang presence ni Jesus Christ. At hindi ko makakalimutan yung experience ni Mother Teresa na lagi nakasulat yan sa buhay niya, na habang tinutulungan niya ang isang taong hindi naniniwala sa Diyos, habang ginagamot niya ang isang taong hindi naniniwala sa Diyos, habang pinapakain niya ang isang taong hindi naniniwala sa Diyos, tiningnan siya ng tao na yun at sinabi lang, kung sino yung Diyos na sinasabi mo, gusto ko rin siyang makilala. Dahil nakita nung tao yung krus ni Mother Teresa, tiningnan nung to, ano ba yung ginagamit mo? Ano ba yung nakasukpit dito sa iyong liig? Sabi ni Mother Teresa, ito po ang aking Diyos. Ito po ang nagbibigay sa akin ng lakas para tulungan ka, para alagaan ka, para pakainin ka. Walang maraming salita, pero napakaraming gawa. Kaya there was a conversion na nangyari. Dahil gusto nung lalaki na yon na matanggap, gusto nung lalaki na yon na tanggapin, makausap, at mahalin din ang Diyos ni Mother Teresa. And that was a conversion. Walang maraming salita, ngunit maraming gawa. So yung mga distractions na yan sa buhay natin, mga kapatid ko kay Kristo, yung inaakala nating sumisira sa ating mga plano, yan ay maliliit na mga bagay para sa atin napakaliit.
pero napakalaking bagay po sa ating kapwa. Yung may experience nga isang pari, yung isang pari na nagre-ready na siya para sa misa, nagre-ready na siya para sa iyang kanyang homily, may tumawag, sabi daw yung mga bata daw, kwento to ng isang pari, hindi ito experience ko, isang pari ito nagsabi, yung mga bata daw, mayroon silang ibon, yung ibon daw nila namatay, so kailangan daw nila ng pari para bigyan ng burial right. Yung pare, siyempre, ano ba itong kalukuhan na to? No? Maganda pa ako para sa misa, o sa homily ko, tapos anong gagawin ko? Ipupuntahan ko itong mga bata na to? No? Ibon. Imagine mo yung ibon. Imahal na mahal nila yung ibon, gusto daw nila na ilibing, pero paspasan muna ng pari. So yung pari, medyo ayaw sanang gawin yon, pero yung pumunta doon, binigyan ng burial right yung tapos ng right na yon, tumatawa siya na ginagawa niya yon, pero yung mga bata, taimtim na nananalangin, nag-iiyakan pa. Pagkatapos nun, sabi niya sa mga bata, huwag niyong sabihin sa obispo ha, na binasbasan ko yung ibon ninyo, na dinagyan natin ng burial right ang ibon ninyo ha. Tumatawa siya doon, pero yung mga bata po, seryosong seryoso. No? Pero sigurado po, hindi makakalimutan ng mga bata na yun ang bagay na iyon. Hindi nila makakalimutan yun na mayroong pari na nag-bless po ng kanilang ibon na namatay. Para sa pari na yun, that was a distraction. Para sa pari, that was an interruption sa gabal, sa kanyang plano. Pero sa mga bata na yun, napakalaking bagay iyon. At iyon dapat ang attitude natin bilang mga shepherd. Yun ang attitude natin bilang mga pastol. Huwag nating maliitin ang mga detalyeng parang maliliit lang sa iba para sa atin, ngunit napakalaki po para sa ating kapwa. Magmahal tayo ng tunay dahil sa ganyang maliliit na bagay, there is the presence of Jesus Christ. There is the presence of God. At yan ang dapat nating bigyang halaga. Simple lang po ang preaching na yan. Simple lang po ang pagpapahayag ng salita ng Diyos na yan. Ngunit nakatatak po sa puso ng tao. Kaya po, nawala yung galit ko sa pari na yun na nagpalinis sa akin doon. Nawala yung galit ko sa obispo na yun na tinanggal ako doon sa aking assignment. Nawala yung mga galit ko, yung mga interruptions na yun. Bakit? Dahil alam ko, inihanda lang pala ako ng ating Panginoon sa mas maraming distractions o interruptions. Dahil yung mga distractions o interruptions na yan, para sa akin, napakaliit na bagay, pero malaking bagay yan sa ating kapwa. At sigurado po ako, they have experienced the presence of Christ. They have experienced ang presensya ni Jesus sa kanilang buhay. At iyon ay dapat nating pasalamatan ang Diyos. Amen? Magstayo po ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, namalas natin ang awa at malasakit ng Diyos, kaya't buong pagtitiwala nating idalangin sa Kanya. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Pagpalain mo nawa at gawing mga tunay na pastol ng iyong kawan ang Santo Papa, mga obispo, kaparian at mga leader laiko, nang sa gayoy patuloy silang mga laga ng iyong bayang hinirang at mag-alay ng mga sarili tungo sa kaganapan ng iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Tulungan mo, O Diyos Ama, ang mga namumuno sa aming pamahalaan na sundan ang halimbawa ni Jesus na mabuting pastol, maawain, mapagkumbaba at tapat sa sinumpaang tungkuling pangalagaan ang karapatan at dignidad ng kanilang mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Tulutan mo nawang madama ng mga taong tigib ng kalungkutan at naliligaw ng landas ang pag-ibig mo sa pamamagitan ng pagkandili at pagtulong ng kanilang mga kapwa-tao. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Gabayan mo sa kani-kanilang mga misyon ang mga relihiyoso at relihiyosa nang manatili ang ating tapat sa iyong kalooban, O Diyos Ama. Naway akayin at tipunin nila ang mga lupang nangalat mula sa iyong kawan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Ipamalas mo, O Diyos Ama, ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga kapatid naming nahimlay, nang sa gayoy manatiling buhay ang kanilang pag-asang sila'y muling mabubuhay. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayan. Punuin mo kami ng iyong kagandahang loob at awa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak nang biring bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na po si Father Romualdo, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Magstayo po ang lahat. Sa tagubilin ang mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Siya po ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating mabuting pastol. Pinapahalagahan niya lahat na nangyayari sa buhay natin. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sambayan ang bukod sa pag-ibig ni Kristo. Sambayan ang pinatawan at bibiyayaan. Magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan at sa puso ng Diyos. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami.
San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.